Tama na ang galit sa puso mo. Bakit ba kailangan mo pang dikdikin ng babaeng yun? Dikdikin siya? Binigay na ng korte ang pardon sa kanya. Pero ikaw, ginagawa mo pa rin ang lahat para hindi siya makalabas ng kulungan. Dahil doon siya nararapat. 20 taon siyang nakulong. Kulang pa rin siya ng 5 taon, Tito. Kung bibigyan siya ng pardon, kailangan mo nang tanggapin yun. Hindi ko yun matatanggap. Nagkamali lang sila. Pero sila ang mas nakakaalam nun. Hindi naman papa nilang pinatay ng babaeng yun, kundi ang papa ko. Hindi ka ba marunong magpatawad, Fernando Jose? Sapat na ang binuno niya sa loob ng kulungan. Nakulong siya ng 20 taon. Buong buhay niya na yun. Makakalaya nga siya ng kulungan ngayon. Pero ang papa ko, hindi na siya mabubuhay pa. Huwag mong hayaang bulagin ka ng galit. Isa kang marangal at mabuting tao. Alisin mo ang galit sa puso mo at hayaan mong makalaya ang kaawa-awang babaeng yun, Fernando Jose. Hindi kita maintindihan, Tito Alfredo. Bakit sumasangayon ka sa kanila? Sino sa inyong dalawa si Wolf? Hindi ko alam. Walang wolf sa amin. Kung tinawag ka nilang cat? Hindi. Sabihin mo na sa Kumusta, senyor? Magtatagal pa po ba rito ang kapatid ko? Hindi, senyorita. Palabas na siya. Ay, salamat. Ay, Beto, kapatid ko. Mabutit nakalaya ka na rin sa wakas. Nakalaya ka na rin. Sa tingin ko'y sapat na ang pinagdusahan niya doon. Nasira ang buhay niya sa bilangguan. Mag-isa na siya. Ano pa ba ang gusto mo? Gusto kong matapos niya ang sintensya niya hanggang sa huli. Kalimutan mo na, Fernando Jose. Kalimutan mo Parang na. tinalikuran ko na rin kung ano nangyari sa papa ko. Parehas kayo ni Valeria. Naimpluwensyahan ka na talaga ng iyong ina. Tinuruan ka niyang magtanim ng galit kay Soledad Romero. Simula pa nung bata ka hanggang ngayon na malaki ka na. Lalo lang tumindi ang galit mo. Maganda ang ginawa niya para hindi ko makalimutan ang alaala ng aking ama. Katulad ng ginawa niya para hindi ko makalimutan ang pumatay sa akin nag-iisang ama, Tito Alfredo. Kahit na ako pa ang nagsasabi sa'yo, hindi mo pa rin siya lulubayan. Hindi, Tito. Hindi. Kahit pa para sa'yo. Magandang umaga, Mr. Ayala. Magandang umaga, Fedra. Hinihintay kita. Hindi pa naman ako late, di ba? Hindi pa naman. Hindi naman importante kahit na maliit pa ng dating. Salamat, Mr. Ayala. Anong mapaglilingkod ko sa'yo? Kailangan ko ng sekretarya. Nakasama papuntang New York. Gusto mo bang sumama sa akin, Fedra? Kanina ka pa hindi nagsasalita. Ano bang problema? Ano ba sa tingin mo? Sana man lang may natutuhan ka at magtanda ka sa pagkakakulong mo. Beto, ayusin mo naman ang buhay mo. Makinig ka sa akin at iwasan mo mga kaibigan mo. Gumawa ka na lang ng mabubuting bagay. Gawin mo to para kay Papa. Huli na ang lahat para sabihin mo sa akin yan. Hindi pa huli ang lahat, Beto. Ilang araw na simula nung umuwi ka sa bahay. Simula nung mamatay si Mama, ganyan na ang ugali mo. Pagkatapos ngayon, malalaman namin na nasa kulungan ka. Pero salamat nang dahil sa'yo, kapatid. Nakalaya na ako. Hindi ako nagbibiro, Beto. Malaking pera ang ginastos ko para lang makalabas ka. Ngayon sinusumbat mo. Na dahil sa'yo kaya nakalabas ako. Hindi yan totoo, Beto. Seryosohin mo naman sana ang lahat ng mga sinasabi ko sa'yo. Kung ayaw mo sa akin, sana hinayaan mo na lang ako sa kulungan. Hindi ako humihingi ng tulong na galing sa'yo. Halika rito, tumigil ka na. Kinakausap pa kita. Ginawa ko lang yun para sa'yo. Dahil kapatid kita at para na din kay Papa, naiintindihan mo? Ano ba yung hindi mo sinasabi sa akin, Rosalinda? Rosalinda, Rosalinda.